Matapos maluto ang batch ng pampalakas na ito, ilan kaya ang mababawi kong pera? Makuha. May balita na. Anong nangyari? Saan ba ito? Di nga ba? Sa pag-arte lang, grabe ang tama ng pagsabog. Anong pagiging profesional? Maliwanag na baka na yan. Dumalaw si Boss Gu ngayon. Gusto nitong makipag-agawan ng atensyon kaysa sikat na artista. Wala ba kayong ginagawa? Tapos na ba ang eksena? Linkiki, huwag mong isipin sa ganitong paraan. Makuha mo ang atensyon ko. Para lang makapapaksa sa akin. Ginawa mo na ang lahat. Dahil sa kasunduan natin noong bata pa. Pinilit mo si Lola na ipakasal ako sa'yo. Siniraan mo pa si Yanran na ipahiya sa publiko. Halos magpakamatay sa hiya. Ngayon, pati yung pagpapakamatay para lang mapilitan ako. Linkiki, lumagpas ka na sa hangganan. Ang kasal na ito. Ayaw ko na. Saan ba to? Ako na isang dakilang alkimista. Nasabugan ng iba ka ng pampalakas. Kung malaman to, tatawanan ako ng lahat. Ito ang hiwalay na bayad. 100,000,000. Yan ang kapal ng mukha mong magtangkasakin. Pindutin. Ikaw. Nagpapaligoy-ligoy ka lang pala. Nandito ka pa rin? Linkiki, naglalaro ka ng apoy. Maglagay ka ng gusto mong halaga. Talagang aayaw na ako. May upgraded version pa. Bomb pill. Sabog. Linkiki, binabati kita. Matagumpay mong nagalit ako. Pamilyar yung sinabi mo. Gu ka ba o few? Ayon sa mga nilalang sa langit, ang mga mayayamang boss dito ay hati sa Gu at few. Huwag kang magkunwaring tanga. Ako si Gyu. Ako si Guyanting. Hindi ako magpapadala sa'yo. Kaibigan, may masamang kapalaran ka sa pera ngayon. Ikaw ang dahilan. Tapos na ang usapan. Sa 1 linggo, may presko na ko para i-anunsyo. Ang pagpapawalang bisa ng kasunduan. Ingat! Tumatawa ka pa. Ikaw ang may kasalanan, Linkiki. Babalitaan mo to at Ang bastos mo. Mabait akong nagpaalala. Ikaw mismo ang hindi naniniwala. Akin ka lang, kahit hindi ka buo. Hala, naloko hanggang mawala ng lahat, nabulag at naging bingi. Nawala ng mga paa at kamay at habang buhay na nakakulong sa isang madilim na basement. Ang saklap-saklap naman. Linkiki, ang lakas na ng loob mo. Manghuhula ka pa sakin. Ay naku, kahit hindi dapat makialam ang tulad ko. Pero kung may pera, pwede naman. Bayaran mo lang ng tama, tutulungan kitang baguhin ang kapalaran. Isip-isip mo. Linkiki, naging mangkukulam ka lang. Akala mo master ka na. Huwag mong isipin na dahil ganyan ka. Pwede ka nang magkunwaring multo. Sinong multo? Isang bulaklak ako ng langit. Multo. Ako'y isang dakilang immortal. Dapat maganda ang itsura kahit saan. Bakit kakaiba siya ngayon? Yung mga sinabi niya kanina. Hala, naloko hanggang mawala ng lahat, nabulag at naging bingi. Nawala ng mga paa at kamay at habang buhay na nakakulong sa isang madilim na basement. Kanina, ikaw. Naku, sobra ang ginamit na kapangyarihan. Pero okay lang. Makalipas ang 1 oras, magiging normal na ulit. Kuya, okay ka lang ba? Ayan. Paano ka napunta sa ganito? Linkiki, narinig ko sa labas yung ingay. Gusto mo palang pilitin si kuya. Ha? Huwag kang magpanggap. Ang kapal ng mukha mo. Sabihin ko sa'yo, si kuya at si Yanran. Sila ang perfect couple. Anong panahon na? Gusto mo pang makigulo? Wala kang hiya.
Kawawa, ang ganda-ganda ng lalaki. Na-set up pa sa isang scam. Sinong nagsalita? Hindi lang nasira ang pangalan, nakulong pa habang buhay. At inapi-api. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ngayon, paparusahan kita. Ziyu, Magkapatid nga, parehong malas. May problema siguro sa ninuno. Kuya, pakinggan mo siya. Anong sinasabi niya? Ano? Anong sinasabi ko? Ziyu, alam ko. May hinanakit ka kay Kiki. Pero hindi talaga siya nagsalita ah. Narinig ko pa ang mga iniisip ni Kiki. Kiki, Nay, narinig ko na nabomba ka sa shooting kanina. Ayusan kita ng maki-op, sunod na eksena na agad. Makipag-away sa akin. Gamit ang may sira, ipapagamit sa akin. Gusto mo akong pahiyain sa allergy sa harap ng isang tulad kong Diyosa. Nagmamagaling ka pa. Halika. Ikaw na lang, ikaw na ang mag-ayos ng sarili mo. Medyo maputla ang blush on mo. Gusto mo, dagdagan ko ng sampan? Anong ginagawa mo, Ate Yanran? Paano niya kaya? paano totoo kaya lahat ng sinabi niya kanina? Impossible yun. Kiki, gusto ko lang namang ayusan ka. Bakit ka nagalit? Huwag kang ate dyan. Magalang ka ba? Sa edad ko, mas matanda pa ako sa lola ng lola mo ng ilang daang taon. Kiki, best actress si Ate Yanran, swerte mo nga, na siya ang mag-ayos sa'yo. Gusto mo ba ng swerte na yan? Best actress pa. Sa tingin ko, si Queen ang tawag dyan, ang daming isda. Kilala si Yanran bilang dalisay na diyosa, walang iskandalo. Sa mga taon niya may ibang pagkatao ba siya na hindi ko alam? Alam kong galit ka pa sa akin. Sabi sa internet, perfect couple kami ni Ayan. Gawa-gawa lang yun ng mga vlogger, wag mong isipin. Perfect couple. Sa tingin ko, parang mga maskot lang. Yung nakadikit sa pinto tuwing bagong taon. Pasensya na kuya, bihira akong tumawa sa eksena. Maliban kung di ko na mapigilan. Sa tingin ko, dapat siyang ipatingin sa doktor. Ma-check ang utak niya. Sa tingin ko, kailangan niya ng albularyo para mapaalis ang masamang espiritu. Kumpleto na ba? Lipat na tayo. Lipat saan? Trabaho. Shooting. Tara. Best actress song. Nakalimutan kong itanong. Anong nangyari sa mukha niyo? Allergy lang sa alikabok, matatakpan to. Ang sipag niyo. Hoy, production assistant. Linisin niyo ang alikabok dito. Sa tulong niyo sa seryeng ito, parang tigre na may pakpak, dragon na lumilipad, ahas na umikot, masagana ang taon ng ahas. Siguradong hit ito sa Chinese New Year. Ako. Ikaw? Sana magtagumpay ka. Kaya mo yan. Mga departamento, handa na. Hintayin natin ang kamera. Tapos magsushoot na tayo. Song, ang best actress, wedding. Pumunta ka muna sa loob ng sasakyan para magpahinga. Ang lakas ng barrier na ito. Sino ang sumira ng monitor ko? Totoo palang explosive team ito. Una sunog tapos hula, ngayon explosives naman. Kailan pa siya natuto ng mga ganitong kalokohan? Kiki, paano ka nakapasok sa set? Hindi mo alam? At nagkakagulo ka pa rito? Alam mo ba kung magkano ang mga equipment ko? Akala ko talaga barrier lang. Babayaran na lang kita. Mahalang pil na ito, napakalakas ng epekto. Maraming tao ang humihingi nito, ayaw ko nga ibigay. Kiki, ang pangit ng acting mo. Kung ininsulto mo lang ako, okay lang. Pero ngayon, gamit mo pa itong peking pill para lokohin ako. Ako. Wag. Huwag. Dahan-dahan lang. Huwag kang magpaputok ng basta-basta. Hindi ka nagbabayad, ginagamit mo pa ito para saktan ako. Ikaw ang nagpisa ng pil, bakit ako ang sisihin? Sige na. Pahiramin na lang kita ng artifact ko, isang beses lang. Ginamit ko lang ito, epektibo talaga. Tumigil ka na. Iba-blacklist kita sa buong industriya. Ano ba problema mo? Artifact ko ito. Sa labas, hindi ito basta nahawakan. Mabait ako. Pinahiram pa kita, tapos papatayin mo ako. Walang utang na loob. Kuya, siya ba yung Baka noon, hindi pa natin siya kilala. tatawag ako ng pulis? Wala akong sasabihin hanggang dumating ang abogado ko. Magiging patas ako.
Ako ang magbabayad para sa kanya. 10 milyon sapat na ba? Sobra-sobra na. Salamat, Boss GU. Ang laki ng puso ni Boss GU. Itong cheap na weapon, mas mahal pa pala sa pill ko. Anong nagyayabang ka? Binigyan ka ng kuya ko ng 1 bilyon para sa annulment. Bakit hindi mo ilabas? Babaeng malakas. Higit pa sa 1 bilyon yon. Magkano sa ginto ang 1 bilyon? Ginto. 1 bilyon, mapupuno nito ang buong silid na ito. Kaya ang 1 bilyon ko. Ay nasunog mo. Bakit hindi ko ginawa ang pagsisising gamot? Aking gintong bahay. Bitawan mo. Ngayon ka nagsisisi, huli na. Sasabihin ko sa iyo, wala pang babae. Ang nangahas na sumalungat sa kuya ko. Ang kasal na ito, siguradong ikakansela. Mag-ingay ka pa. Sa ganyan mo, lalong mayinis siyan sa'yo. Ang posisyon bilang MRS GU, akin lang dapat. Umayag na akong kanselahin ang kasal, pwede ba? Bigyan mo ulit ako ng isang maliit na card na yon. Kahit ilang beses pa ikansela. Sige na, sige na. Hindi pa oras para ikansela ang kasal. Kailangan kong malaman. Kung totoo ba ang mga sinabi niya, hindi na ikakansela ang kasal. Pumunta ka ngayon at magpalit ng damit, sumama ka sa akin pabalik. Kuya, Bakit ang kuripot mo naman? Nangahas kang kunin ang pinakamalaking isda ko. Maghintay ka. Linkiki, wala akong pakialam kung saan mo nakuha ang mga sirang gamot na yan. Huwag mo nang basta-basta ilabas sa susunod. Himis, interesado ka ba sa swimming at fitness? 1 bilyon, bigay mo sa akin, lahat sa akin. Isang araw na walang naipamigay na card. Ito na, direktang tapos na. Kahit hindi ko alam kung paano ako napunta sa lugar na ito. Pero mas masaya ito kaysa sa langit. May nagbibigay pa ng pera sa daan. 1 gintong bahay. Nagwala ang babaeng ito sa set na yon, baka balak na niyang tumigil sa pag-arte. At mag-shift na sa fitness. Bakit ka biglang huminto? Akala ko ba uwi tayo? Nabarahan ang kotse, hindi makalabas. Ito ba yon? Nabarahan ang kotse ko. Hanap ka agad ng tao para maglipat. Sige, alis na tayo. Ha? Pero ang sasakyan mo, wala man lang baka o kabayo. Ano ang humihila nito? Boss Gu, ano ang nangyari sa kots? Ayos na. Boss Gu, sakay na po. Nasa loob na ang damit mo. Ano? Titignan mo pa ba ako magpalit? Ako, ang dakilang diwata. Ano naman kung titingnan? Ay, ikaw pala ang kabayot baka. Boss Gu, naubusan ng gas ang kotse. Kailangan magpakarga. Pakarga. Bumaba ka. Sino? Quickie, miss na kita ng lola mo. Umuwi kayo ni Yanting mamaya, kain tayo. Anong lola? Ang kapal ng mukha mo. Opo Lola, isasama ko siya. Boss Gu, 6 na oras ang biyahe papunta dito. Gabi na tayo makakarating. Gusto mo sumakay sa kotse ko? Kotse mo. Kahit maghintay ako dito ng 7-8 oras. Hindi na kailangan ko. Sakay na.
Ang arte mo, yakapin mo ako ng mahigpit. Mali ang daan. Bastos. Bakit mo ako minumura? Ang cute mo naman. Ang galing mo. Dali lang yan. Hanapin niyo agad ang kapibara ng prinsipe ko. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Ano na naman ang problema mo? Di mo ba narinig? Papatayin tayong lahat. Takbo na. Pasok. Hindi ito ang kapibara na gusto ko. Yung buhay na kapibara na regalo ng lola ko ang gusto ko. Nagsiselos ka na naman. Tito, Ano? tingin ka pa? Nakakainis ka, babae. Prinsip, may trono ba kayong mamamana? Wang Zi ang pangalan niya. Tito, tanggalin mo silang lahat. Hindi nila inalagaan. Ang kapibara ko. Kung mag-iingay ka pa, wala ka ng allowance. Tito, inaapi mo ako. Hanapin mo na. Kung hindi mo mahahanap, magugutom ako hanggang mamatay. Ang ingay. Tumahimik ka. Ayaw na sa'yo ng kipibara mo, umuwi na sa nanay niya. Masamang babae ka. Paalisin kita sa bahayng lola ko. Bata lang yan. Batang to, hindi kita mapapatahimik. Bigyan kita ng pampatahimik. Walang side effect to, di ba? Meron, syempre meron. Pag kinain mo, masasaktan ang tiyan mo. At magkakasugat-sugat. Anak, anong nangyari sa'yo? Anak ko. Bakit ka hindi nagsasalita? Huwag mo akong takutin, anak. Kung may mangyari sa'yo, hindi na rin ako mabubuhay. Galing sa zero frame, talagang ang anak ay katulad ng ina. Parehong maingay. Linkiki, tama na ba yan? Umiyak ka na lang, ilang araw na lang naman yan. Baka may panganib ka makailan si ate at si prinsipe. Narinig ko ba yun? Linkiki. Sinong nag-utos sa'yo? Hindi mo ba alam, ikaw ang pinaka. Ayaw sa buong pamilya ko. Ha? Hindi ko alam yan. Siya ang pumilit sa akin. Sabi ko na, kanina pa sa pintuan. Ayaw ko talagang pumasok. Si Lola ang naghahanap sa kanya. Alam na naman ni Lola, laging kakampi sa iba. Linkiki, hanggang dito ka pa? Ang kapal talaga ng mukha. Tita Yanran, na-miss kita. Prinsipe, huwag kang magsalita ng ganyan. Yanran, buti nandyan ka na. Kung hindi, may mga taong. Akalay sila na ang babaeng Panginoon ng pamilya ko. Jinyo, huwag mong sabihin yan. Si Kiki ang kasintahan ni Ayan. Normal lang na sumama siya sa family dinner. Ako at si Ayan, wala talagang pag-asa. Ngayon, dalhin mo na siya. Ayaw ko nga ng pag-ibig na yan. Ganun ka ba kasuwail na magpakasal sa akin? Huwag kang magkamali, magkaibigan lang kami. Hindi lang yan simpleng pagkakaibigan. Isa ka lang sa mga isda niya. Ano to? Naririnig ko ang iniisip niya. Ista? Anong ista? Ako ay isang isda. Nagsisimula na naman siyang mag-ulol. Tumahimik ka. Dito rin, tumahimik. Baka hindi ako dapat pumunta. Nagkagulo pa. Ako ang naging pabigat. Alis na ako. Nandyan na si Yanran. Bakit hindi pa pumasok? Dumating na ang dapat dumating. Kumakain ka ba ng tae? Ng tae? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nanay ko yan. Nanay mo. Ikaw. Nanay? Nanay ni Guyanting? Ang bata mo naman. Kung hindi mo sasabihin, akala ko kapatid niya. Huwag mong isipin na papayag ako sa'yo dahil pinuri mo ako. Sino ang nagpuri sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, ang babaeng Panginoon ng aming pamilya ko. Dapat katulad ko, mahinhin, maganda ang ugali, at magalang. Madalas ko nang sinabi, ibabalik ko ang pera kapag binayaran. Siya ang ayaw magbayad. Nanay, ako ang sasaksi. Talagang hindi niya binayaran. Pakisuyo naman, bantayan mo ang panganay mong anak. Si Zio, lumalaki na ang pakpak. Guyanting, hayop ka. Nababaliw ka na ba?
Wow, ang galing. Sa madaling salita, ang buong pamilya namin ay naniniwala na si Yanran ang magiging susunod na ginang ng pamilyang Gu. Ay, ang pamilya nyo, kahit aso ayaw tumalon. Ang panganay na anak na babae ay nagpakamatay. Ang panganay na lalaki ay namatay ng malungkot. Ang bunso ay nasa kulungan. Ang apo ay pinatay at ikaw mismo ay itinulak sa krematoryo. Nasunog ng buhay. Ang saklap ng pamilyang ito. Ikaw, Ako ano? Totoo man o hindi, hindi ko hahayaan na mangyari ito. Pinatay? Paano papatayin si Prinsipa? Huwag ka nang makialam. gusto mo bang punitin ko ang bibig mo? Sa Bong Jiangcheng, sino ang may lakas ng loob na gumawa ng masama sa pamilyang Gu? Paano tayo magkakaroon ng kapalaran na sinasabi niya? Ate, huwag kang magalit, baka masaktan ka. Ginawa na tayo ng masamang pangitain, ipinagtatanggol mo pa siya. Natatakot ako masaktan siya. Ang ibig kong sabihin, baka ikaw ang masaktan. May mga bagay na hindi ko alam kung dapat bang sabihin sa iyo. Kung hindi mo alam kung dapat ang sabihin, huwag mo na sabihin. Bantayan mo ang mga patalim mo. Hayaan mo siyang magsalita. Gusto kong makita kung ano ang lalabas. Sa bibig niyang parang aso. Ang ganda ng suot mong sombrero ngayon. Niloloko ka na, hindi mo pa alam. Ang ganda ng mukha, baka kapalit nito ang talino. Si Wang Ming ay nangangaliwa. Ikaw, Hindi ba't monogamos kayo dito? Paano siya nakapagkaroon ng iba sa labas? huwag kang manggulo. Ang asawa ko, mabuti siya sa akin. Kiki, sobra na ang sinabi mo. Sino sa Bong Jiangcheng ang hindi alam na ang asawa ni Ed Jinyu ay sobrang lambing sa kanya? Ang mga magulang ko ay halimbawa ng mag-asawa. Siyempre, kailangan nilang magpanggap na mabuti sa inyo. Paano nila kukunin ang pera niyo para sustentuhan ang iba sa labas? Nagsisinungaling ka. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Hindi siya magkakaroon ng ibang babae sa labas habang buhay niya. Tama ang huling sinabi mo. Hindi ko sinabing babae. Hindi bagay sa bata. Lingkiki, lalabanan kita. Ate, kalmahan mo. Hoy, sinasabi ko lang naman, nagagalit ka na agad. Ang arte mo talaga. Ang asawa mo, may ibang asawa sa labas. At siya pa yung... Ito. Baka iba lang ang kultura natin, pero sa amin. Ang isang lalaki, isang babae, ay hindi ibig sabihin ito. Pero, ang pakakasal niya sa'yo ay may ibang dahilan, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa... Anong nangyari sa inyo? 8, Eksklusibong Kiki brand na gamot sa puso, kahit patay na, mabubuhay pa. 8, Impossible. Protektahan ka ni Mommy Prince. Ano to? Naririnig mo rin ba ang inisip niya? Baka totoo nga lahat ng sinasabi niya. huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Sino mang maglakas loob na saktan ang pamilya Gu, babayaran niya ng mahal. Ed Jinyu. Bata pa si Kiki, wala pang filtro sa bibig. Hindi niya sinasadya na magalit ka. Huwag mo na siyang pansinin. Dinalhan kita ng special na bird's nest, mabuti para sa katawan. Tikman mo. Ang amoy ng peking inosente, kahit sa kabilang lungsod, naamoy ko na. Anong drama pa yan? Dapat magtayo ka na lang ng tea shop. Ikaw talaga, Yanran, ang malaga. Zeyu, ito ang pinakabagong sapatos na pang basketball para sa'yo. Salamat, Ate Yanran. Ang bait mo talaga. Ayan, ito ay special kong ipinagawa kay Master Alun. Nasalaming pang-araw. Nadayak at naubos ang yaman mo, nagkabulag at nagkabingi ka pa. Ang galing ng regalo mo ah. Little Prince, tingnan mo kung ano ang dala ko para sa'yo. Paborito mong kapibara. Anong nangyari? Ang galing mo talaga mamili ng regalo, diretso sa puso ah. Iyak ka ng iyak, nawawala na ang swerte mo. Gusto ko na namang bigyan ng muting pil. Kiki, pasensya na ha. Hindi ko alam na darating ka. Kaya wala akong handa para sa'yo. Huwag, ayoko naman yan. Ang mga yan, kung hindi expired, fake o walang brand. Yung sapatos, ilang tao na kaya ang nakasuot. May athlete's foot na yan. Sa pagbibigay mo niyan, kailangan na sigurong maglinis ng basura sa bahay. Tita, ang huling regalo ay para sa inyo. Ito ay mula sa auction, isang napakagandang Imperial Green Jade Bracelet. Mukhang totoo naman ang bracelet na to. Narinig kong mahilig kayo, kaya pinabili ko. May problema ang bracelet na ito.
Kiki, alam kong ayaw mo sa akin. Pwede mong basagin ang bracelet ko, pero hindi mo pwedeng sirain ang tiyakin ang damdamin ni tita. Yan Ran, ako. Wala naman akong sinabi. Grabe, napaol talaga ako. Parang manok na nagmamano sa soro, ngayon nakatagpo mo ako. Parang tumama sa bakal, may nakalalasong pulseras kang ipinagkakala. Parang pipino ka, gusto mo ng sampal. Ikaw, Ang galing ng bibig ni Linkiki. Sa pagsasalita lang, nakakalason na. nakalalasong pulseras. Ano ba talaga ang nangyari? Iniimbento niya, tita, nandoon kayo sa auction. Tulungan niyo po ako, ito talaga. Ay kapareho ng nakita ko dati, Ling. Kiki, sabi mo may problema, may ebidensya ka ba? Ebidensya? Wala. Gusto mo suotin mo. Pipigilan ko ba ang gustong mamatay? Mabuti na basag na, hati-hati na lang kayo. Magkakamay kayong bumaba sa impyerno. Tito, palayasin mo ang masamang babae. Narinig mo, Ling Kiki. Mas mabuti umalis ka na lang. Ikaw ang tinutukoy ni Prince. Ang pulseras mong binigay, puno ng lason sa loob. Binigay mo ito sa nanay ko, ano ba ang balak mo? Ayan, talagang hindi ko alam. Ano ba to? Ito, nadaya rin ako. Tita, bigyan niyo po ako ng konting oras. Talagang hahanapin ko ang tunay na pulseras para sa inyo. Mukhang peking best actress, ang taga ng iyak. Wala namang luha. Huwag na kayong gumastos. Handaan ng pamilya ko ngayon. Hindi ka na namin maiiwan, tita. Kung ganon, pasensya na sa abala ngayon. Tatanungin ko at bibigyan ko ng paliwanag si tita. Ingat sa pag-alis. Kiki, tunay na mabuting manugang, halika diyan umupo. Umalis ka. Kiki, halika diyan umupo. Umupo ka na, Kiki. Dito, umupo ka na. Kiki, ingat sa paa. Mabuhay ang tiya. Inisip niyo ba ang nararamdaman ko? Hindi ko sinabing pakakasalan ko siya. Ang bilis ng pagbabago sa pamilya Gu, ako na ang bida. Kiki, miss na miss ka na ni Lola. Lola, dinala ko na siya. Talagang mapalad, ipinanganak na mayaman, maraming apo. Sayang, naapektuhan ng malas na pamilyang to. Pero okay lang, makisuyap ng swerte. Kiki, halika, tingnan ka ni Lola. Ano to? Hindi ba't napag-usapan na natin? Huwag mo na siyang dalhin para makilala ni Lola. Bakit dinala niyo pa rin siya? Huwag kang magsinungaling dito. Hindi namin ginawa yan ha. Sikes na. Mukhang kung wala ako, magkakawatak-watak talaga ang pamilyang ito. Halika, kunin mo ang perang ito, umalis ka sa anak ko. Paalam. Hindi pwede. Umatras ka. Anong umatras? Yung pera. Ituring mo na lang bilang regalo sa nobya. Bakit? Mahal, may bago ka na namang plano? Kung hindi mo papapasukin si Kiki, lumayas ka sa bahay na ito. Ma, iniligtas ba ni Linkiki ang buhay mo? Huwag kang magmatigas. Dapat makinig ka sa opinyon ng iba, di ba? Hindi lang buhay ko ang maliligtas niya, kundi pati buong ang kananggu. Tandaan mo, matanda, wala kang kahit sinong nasa likuran mo. Ilang araw na tong nandito sa akin, magkita na tayo. Anong tingin-tingin mo? Hindi ko inakala matandang to. Hihingi ako ng pahintulot, bigyan natin si tatay ng pagkakataong magpaliwanag. Anong papaliwanag? Maghukuman. Simulan. Sabihin mo, anong ginawa mo? Huwag kang mag-alala, Lolo. Sabihin mo lang ang totoo. Kung may mangyaring masama, nandito ang mga tiyo mo. Mahal, wala naman akong ginawa, nagtago lang ng kaunting pera. Hindi ka naman nagugutom o nagkukulang sa damit. Bakit ka nagtatago ng pera? Ma, ano naman kung magtago ng pera ang lalaki? Kailangan ng respeto sa labas, di ba? Kaya nagtago ako ng pera, para makapagsugal ng konti. Kahit na natalo lahat ng pera. Nagsusugal ka pa? Alam kong mali ang pagsusugal ko. Sinabi sa kinis hangyan yan. Hindi na ako nagsusugal ngayon. Talaga? Sino si Zhang yan? Yan ba ang kabit mo sa labas? Kalmahan ninyo, kalmahan. Mahal, kuya niya ako. Nagkakilala kami online. Nag-usap lang naman kami online. Nag-online romance ka pa? Hindi romance. Tuwing nagli-live siya, nagbibigay lang ako ng kaunting donasyon. Top fan, tingnan natin ang galing. Sumasayaw pa para aliwin siya, nagtataas pa ng damit para ipakita ang hita, ang lapit na. Ay, hindi na pwedeng tumingin pa. Tay, sobrang labis na po yan. Tay, kung may mangyaring masama, sarili mo ang bahala. Sabihin mo na. Magkano ang nagastos mo? Hindi naman ganoon kalaki, bilyon lang.
Kuya, bigyan mo naman ako ng pera. Ikaw na ang magiging kuya ko. Tuloy mo lang. Ano pa ba? May tinatago ka pa. Mahal, wala na, sinabi ko na lahat. Ang langit ang nakakakita ng katapatan at kasamaan. Kung hindi mo sasabihin, ako na. Yung 18 taong gulang pa lang siya ngayong taon. Mahal, ipinaliwanag sa akin ni Sang Yan yan. Ang tunay niyang edad, hindi 18, 28. Hindi 28, 58 at itong si Sang Yan. Hindi talaga siya maganda, isang lalaki na malakas ang katawan. Ginawa lang yan para lokohin ka at dalhin sa Myanmar para kunin ang bato at bato mo. Ano? Naku, Gumingwei. Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Lumabas ka. Malina ay dahan-dahan lang. Lola, ang galing mo, pinanganak mo ang tatay kong yan nakatatawanan. Yan ang tatay mo. Anong kinalaman ng lola ko? Nanay, gamitin mo to. Huwag mong masaktan ang kamay mo. Elegante. Hindi kailanman naglalaho. Ang apo kong babae, hinintay talaga kita ng lola. Quickie, kailan ka? Magpapakasal sa apo kong ito. Alam ng lola, hindi siya karapat-dapat sa'yo, tanga, at hindi marunong magsalita. Pero, huwag kang mag-alala, kapag ikaw ay nagpakasal dito. Ang pamilya Gu ay tiyak na magbibigay sa'yo ng kabayaran. Ako hindi, Lola, ako ang tunay mong apo. Ang ganda ng matandang babae na ito, gusto ko siya, sumunod sa kinaugalian. Tawagin na lang natin siyang Lola sa hinaharap. Lola, mayroon din akong ibibigay sa'yo. Lola, bibigyan kita ng 2 kintong bahay. Linkiki, 70 taong gulang na ang lola ko. Binigyan mo siya ng membership sa event. Anong membership sa giveaway? 70 taon, panahon na para magsumikap. Quickie, ang regalo mong ibinigay sa akin, gusto ko ito. May regalo din ang lola para sa'yo. Totoo ba? Mayroon kaming safety deposit box sa pamilya Gu at doon. Nakalagay ang mahalagang mana ng pamilya Gu. Ibigay ko sa'yo, ano? Salamat po, Lola. Magpakita kang mabuti. Kailangan kong magmadali at tingnan. Isa lang ang anak ko. Huwag mo siyang patayin. Aya mo yan. Ito ang regalo sa akin ni Lola. Huwag mong subukang kunin. Tanggapin mo ang pamanang ito. At magiging asawa ka na ng angkan ng Gyu. Kahit na si Guyanting ay isang suplado. Mainitin ang ulo at kuripot, pero mabait naman sa akin si Lola. Asawa ng Angkananggu. Sige, tatanggapin ko. Gusto mo? Makiusap ka sa akin. Huwag mo akong pilitin. Sasamahan kita. Sigurado ka bang nandito lahat ng mahalagang bagay? Wala naman dito. Huwag kang magbiro. Lahat ng mahalagang ari-arian ng angkan ng Gyu ay nandito. Nasaan na? Si Song Yanran na naman. Ang lakas ng loob niya. Manghuhula pa ng ari-arian ng isang immortal lord. Song Yanran, ano ba ang balak niya? Ay naku, Yan ka diyan. Top donor ka diyan. May pwedeng kumalis sa akin ng 2 episode. ninakaw ang corporate seal. Nakakandado ito sa bahay. Paano nawala? Nawala ang corporate seal ng Angkan ng Gu. Mukhang mas galit pa siya kaysa sa amin. Ninakaw din ang pamanang regalo sa kanya ni Lola. Kaya pala. Song Yanran, ninakaw mo ang aking mga bagay. Close na bilang klase. Ang isa, at kalaban pa ni Guyanting. Hindi pwede. Dapat kong bawiin ang lahat ng akin. Kuya, nasaan si Song Yanran? Childhood friend mo, di ba? Kahit na noong una, ay nagtiwala tayo sa kanya, pero sa tingin ko, hindi niya magagawa ang anumang masama sa Angkan ng Gu. Tama. Huwag kang malinang gamit ng salita. Bata pa lang kami. Nang magkita kami ng ilang beses. Ang corporate seal ay may kinalaman sa ekonomiya ng Angkan ng Gu. Kung makuha ito ng may masamang hangarin, hindi mo alam ang malaking pinsalang magagawa nito. Ano ba talaga ang gusto niya? Mawawalan ng lahat ng ari-arian dahil sa panluloko. Totoo kaya ang sinasabi niya? Hindi pwede. Dapat kong bawiin ang corporate seal. May malaking problema, nagmi-meeting pa rin.
Halika na at hanapin natin ang mga bagay. Nanay, huwag na kayong sumama. Ang matanda at ang bata ay ipagkakatiwala ko sa inyo. Tara na. Boss niyan, yung mga kailangan mo. Inilabas ko ng palihim para sa'yo. Ngayon, maging malambot ka naman. Huwag kang mag-alala, Bobby. Kiki, lumipad ng matapang. Kapag may problema, ikaw na ang lumipad, Kiki. Sino-sino ang mga to? Mga fans mo yan. Mga taong gusto ka. Makakapagbigay sa'yo ng gintong bahay. Itago mo yan. Mga kaibigan, may napaka-importante tayong gagawin ngayon. Kiki. Gustong-gusto ka namin, Kiki. Ay sige na. Sabay-sabay na tayo. Dadalhin ko kayo mamaya. Isang malaking chismis. Tara, Tumigil kayo. Sino kayo? Hindi basta-basta makakapasok dito. sumama ka. Kakalinis lang ng sahig. Sig. Tara. Kung gusto nyo, pakiclick ang maliit na pulang puso. Sumama ka rin. Tara, bigyan kita ng pagkakataon na maging isang milyonaryong influencer. Tara na. Ayan, bakit ka nandito? Boss Gio, Hindi ba't magkakaroon ng kuliti sa matayan? ang wild naman ng laro nyo. Kaliwanagan ng araw, nakakahiya naman. Kaya pala nagsimula rito ang pagkalugi ng pamilya Gu. Huwag nang hayaang mangyari ito. Ayan, pakinggan mo muna ako. Hindi ito yung nakikita mo. Wala akong interes sa mga gawain mo. Ibalik mo sa akin yung gamit. Ayan, anong gamit ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Talagang malawak ang tiyan ng reyna ng dagat. Ang laki-laking isdang ito. Kaya mo siya. Mga baby, welcome sa aking livestream. Ang bida natin ngayon ay si Song, ang award-winning actress. Ang galing. Huwag nyo akong kuhanan. Mga kapamilya, malaking sismis na to. Siguradong mag-trending to. Bilis, sumali sa grupo para makipagsipahan. Ayaw mong matanggal? Nasa number 1 na sa trending. Naku po, dapat mahawakan natin tong napakalaking biyaya. Ayan. Tita, ginamit niya ang kinabukasan ng Gu Corporation para i-blackmail ako. Kaya ako pumunta dito. Maniwala kayo sa akin. Magsinungaling ka. Ikaw ang nanusol sa akin. At naglakas loob ka pang magkalat ng sismis sa harap ni Boss Gio. Nyan, sinuntok mo ako? Ano naman kung sinuntok kita? Tama na yan. Huwag na kayong mag-away. Ibalik niyo na yung gamit. Ako na. Tumigil ka. Wow, Manay, bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko rin inakalang ganyan kakabano. Ma, huwag na natin guluhin ang hipag ko. Anong sinasabi mo? Siya ang puso, atay, at matamis na aking kayamanan. Ano ba ginagawa nyo? Oras ng trabaho, umalis na kayo, umalis. At kayo rin, hintayin nyo ang abiso ng abogado ko. Boss, ginawa ko lang po ito para sa performance ng kumpanya. Umalis ka. Bilis, umalis ka. Boss Gio, mali ako, Boss Gio. Patawarin mo ako, nagkamali lang ako. Nang pagkakamaling nagagawa ng bawat lalaki. Ikaw, Umalis ka dyan, may sibuyas sa ulo, nagpapanggap na malakas.
Ayaw mong ibigay? Hahanapin ko na lang. Anong gagawin mo? Nandito ba ang aking pamanang kayamanan? Ayan. Hindi ko talaga alam ang sinasabi niya. Ang pamanang kayamanan at ang selyo ng kumpanya. Kailan ko sinabing nawala ang selyo ng pamilya Gu? Bakit hindi pa kayo sumama sa paghahanap? Hanap, hanap, hanap. Hipag, ilan pa bang sorpresa ang meron ka? Talagang pamanang kayamanan. Buti na lang at hindi naging malaking problema. Totoo kaya ang sinabi ni Lola. Ang susi sa pagbabago ng kapalaran ay si Kiki. Sa wakas, hinintay ko na ito, ang aming pamilya Gu. Hula ng dalubhasa, may pag-asa na ang sakuna. Lola, sinasabi mo bang si Kiki ang makakapagpabago sa kapalaran ng pamilya Gu? Si Kiki ay swerte mula sa langit kapag nariyan siya. Tiyak na malalampasan ng pamilya Gu ang anumang panganib. Ito ba ang dahilan kung bakit pinakasalan ko siya? Hindi lang, swerte mo na napangasawa mo si Kiki. Dapat mong ibigay ang buong puso mo sa kanya, kung hindi, hindi kita patatawarin. Bakit nandito ang selyo ng pamilya Gu? Hindi ba kayo magpapaliwanag? Ginoong yan, sa mga nakaraang taon. Pinagbigyan ka ng pamilya Gu. Pinayagan kang magpatuloy sa industriya. Ngayon lumakas ka na. Hindi mo na alam kung sino ang mas malakas. Di ba? Wala. Boss Ji-Yung, nagkamali ako sa pag-isip. Sana patawarin mo ako. Huwag mo sanang isipin ang kasalanan ko. Ayan, pinilit niya ako, tita. Tulungan mo naman ako, ang katapatan ko sa pamilya Gu ay mapatunayan ng langit at lupa. Nagsumpa na, bilisan mo ang kulog. Tama, ako ang nag-utos sa kanya. Bakit kayo lang ang malakas sa Gu family? Hindi ako sang-ayon. Ang Catfish Agency ang tunay na leader ng industriya. Ang galing ng diskarte, talagang isang mahusay na isda. Pero ang isdang ito ay panakip-butas lang. May iba pang mastermind sa likod nito. Huwag kang maglaro, sabihin mo, sino ang nasa likod? Ako lang talaga. Matigas ang panga mo, tingnan ko. Hi, sino to? Sino? Tuloy mo, bakit huminto ka sa mahalagang sandali? Ano nang ginagawa ninyo? Hindi pwede bago mahuli ang tunay na mastermind. Huwag muna mag-ingay. Dahil matagal na tayong magkakilala. Kalimutan na natin ito. Pero mula ngayon, wala kang kinalaman sa Gu family. Sobra siyang nagmamahal. At ikaw, Pumasok ka at mag-isip-isip. Sige na, ano nang hinihintay mo? Ang dalisay na diyosa, magulo pala ang personal na buhay. Nawalan ng milyon-milyong followers sa isang gabi. Zeo, tulungan mo akong magpacheck ng mata nitong mga nakaraang taon. Talagang bulag ang aking aso. Mga malalaking mata. Sa tingin ko, kung magpapacheck, sama-sama na tayong lahat. Ano sa palagay ninyo sa likod ni Song Yanran? May tao pa ba? Meron, kanina pa pinapalabas sa TV. Na-record ng buo ng mga reporter. Tumahimik ka, kainin mo na ang money mo. Siyempre meron, hindi lang alam kung lalaki o babae. Matanda o bata. Pero, ayaw nilang magsalita, may mabuting tao ba? O Diyosa na makakaalam? Magbibigay na lang ako ng malaking premyo. Sino man ang makapagbigay ng clue tungkol sa taong ito, bibigyan ko ng 10 milyon. E di, 20 milyon. ang maximum ko na ay 50 milyon. Ako na. Kasamang pasaway, ninakaw na ang kristal. Pero ang taong ito, alam lang ang itsura. Hindi ang pangalan. Paano sasabihin sa kanila? Aha! Bigyan mo ako ng papel at panulat. Manang, ang galing mo, marunong ka sa maraming bagay at maganda ka pa. Pero, ano ang kahulugan ng larawang ito? Di mo maintindihan? Parehong-pareho naman. Ikaw ang magsabi, ako ang mag-drawing. Lalaki, may ilong.
Isang bibig, isang pares ng mata at 2 tainga. Pwede ka bang magsabi ng mga bagay na hindi ko alam? At isang nunal ng matchmaker. Nunal. Zio, mag-utos sa mga tao na mag-imbestiga. Lahat ng lalaki sa Jiangcheng City na may nunal ng matchmaker. Sage. Ang aking yan ay mayroon din isa sa kanyang mukha. Isang nunal na matchmaker. Hinahayaan mong banggitin si Yan. Titingnan ko kung paano kita tatapakan. Boss Giyu, ang press conference bukas ay naayos na. Anong press conference? Hindi ba kayo dati ay magdaraos ng press conference upang mag-announce na pagpapawalang bisa ng kasunduan? Anong pagpapawalang bisa? Sino ang malakas loob na magpawalang bisa? Agad na kanselahin ito para sa akin. Ang press conference bukas magpapatuloy tulad ng dati. Si Guyanting ay mag-announce ng pagpapawalang bisa ng kasunduan. Hindi niya kukunin muli ang family heirloom na ibinigay ng lola, di ba? Hindi ito maaaring mangyari. Bakit ang lalaking ito ay napakapabago-bago? Bakit sa isang sandali ay magpapawalang bisa, sa susunod ay hindi? Talagang ang puso ng lalaki ay parang karayom sa ilalim ng dagat. Ay, nakakainis na. Matutulog na. Papasok na ako. Linkiki. Hindi ka pa rin bumangon ang babaeng ito. Kapag tahimik, medyo kaaya-aya pa rin. Napakaingay. Linkiki, alam mo ba kung anong oras na ngayon? Ang press conference ay magsisimula na. Huwag kang maingay, matutulog pa ako ng kaunti. Bumangon ka. Naniniwala ka ba na makikipag-away ako sa iyo? Dragon subduing 18 pounds. Sunflower ako point ceiling hand, dog beating staff technique. Bumangon ka. Miss Ling, totoo ba ito? Press conference ay mag-announce ng pawalang bisa ng kasunduan. O para magbigay ng puwang kay Song Yihaw. Anyway, naaalala pa rin si Song Yanran, no? Hindi nakapagtataka na gusto niyang magpawalang bisa. Talagang hindi maililigtas ang isang taong in love. Ang pagpunta dito ngayon ay hindi para magpawalang bisa, kundi para mag-anunsyo ng kasunduan sa pagpapakasal. Kung siya talaga ang susi na magbabago ng kapalaran ng pamilya Gu, kailangan pa rin siyang panatilihin sa tabi, bukod pa rito. Mabuti rin na pakasalan siya. May lagnat ba siya ngayon? Simula ngayon, Linkiki. Ang tunay na nobya ni Guyanting. Subas papakasal. Iba ito sa narinig namin dati MS Ling, kahapon ba ay sinadya mong magpadala ng tao? Para siraan si Song Yihaw. Para sirain ang reputasyon niya at bigyan ka ng daan? Ikaw, Grabe naman ang sinasabi mo. Si Kiki ay laging matuwid at prangka. Ayaw niya sa ganitang mababang gawain. Si Song Yanran ang may maling ugali. Maliit na tingin ninyo sa manugang ko. Nandito rin pala si Goding Liu para suportahan si Ling Kiki. dagdagan mo pa. Gusto kong marinig. Ma, bakit kayo nandito? Kuya, akala mo ba tanga kami? Alam na namin. Siyempre sa ganitong okasyon ng kasunduan sa pagpapakasal, kailangan kaming mga biyenan ay nandito. Makinig kayo, ang pamilya Gu. Ay si Ling Kiki lamang ang kinikilalang manugang. Gusto na namin siya. Hindi naman ganyan ang sinabi mo dati. Quickie, ito ang handog ko sa iyo. Isang set ng hiyas na nagkakahalaga ng 50 milyon, ang luha ng anghel. Manugang, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking shares sa Starlight Entertainment. Ikaw na ang mamahala sa mga resources ng kumpanya. Quickie, bibigyan kita ng 10 gintong bahay at dagdag pa, 100 luxury cars. 10 gintong bahay. Ito ang pinakamasayang araw ng Diyos na ito. Linkiki, may regalo rin ako para sa'yo. Sino ang nagsabing walang gamot na pampagsisi? Meron ako. Tikman. Bakit hindi ako gumawa ng pampagsising gamot? Linkiki, lahat ng iyong mga panghihinayang sa hinaharap. Ako ang sasagot. Sige, hindi na ako magpapakumbaba. Halik! 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 Pwede ba? Pisngi lang ha. Sige na. Ay, bilisan mo. Wow, Ang sweet! dagdagan pa. Aya mo yan.
Batang Kite, mang-agaw ka ng akin? Tia, Sino ang siyang tawag mo? Kung magkakalat ka pa, bibigyan kita ng pampatahimik. Akala ko bahalik sa pisngi. Si Guyanting ang cute-cute, nanloko sa kin. Kuya, bakit ka humihingal? ang hirap ng assignment. Assignment lang yan, wala ka bang tapang? Ako na ang bahala. Nga, si Tia ang galing-galing sa lahat. Tingnan mo naman to. Siyempre, ako ang dakilang alchemist. Para sa assignment ng bata. Madali lang yan. Gumagawa rin kayo ng anting-anting. Bakit iba to sa akin? Tia, English yan. Ako na lang. Bad boy, good boy. Ano ba yan? Malamang minumura mo ako. Nagbabasa lang akong salita. Mabait akong bata, hindi ako naninita. Kuya, tong English nyo. May mura ba? Turuan mo naman ako. Hindi pwede. Ayaw. Sige na, turuan mo na ako. Pag-isipan ko, ang sungit kasi ni Tia. Kung tuturuan ko siya, araw-araw na lang kami mumurahin. Hindi talaga. Bigyan na lang kita ng iba. Sige, ito na lang. I love you. Ibig sabihin, maliit na tigre, tawag sa kita na tigre. I love you. Gets ko na. Guyanting, maghintay ka lang. Tingnan mo kung paano kita mumurahin. Ikaw natuto, ako naman mawawala. Guyanting. I love you. Kuya, te, kayo na lang mag-usap. Linkiki, ulitin mo. I love you. Ulitin mo. I love you. Narinig mo ba? Talagang gusto ako ni Linkiki. Kanina, nahiya lang kaya tumakbo. Tapos, napamura ka pa. Alam ko na, si Kiki talagang gusto si Yanting. Anak ko talaga, ang galing. Ang bilis mong nakakuha ng puso ni Kiki. Ang dali lang nila, ako ang pinakamagaling sa mundo. Pinakamasayang si Ifan. Ayos na kung malaman ni Tita. Mamamatay ako kung nahiya siya sa harap ni Tito dahil sa akin. Tiyak na bibigyan niya ako ng isang piraso ng tahimik na gamot. Honey, puntahan mo agad si Tito at Tita. Oh, Sek, talagang nangaliwa ka sa likod ko. At tama nga ang hula ni Kiki. Si Wang Ming, isang kaibig-ibig. Ikaw talaga ay, Hindi mahal, pakinggan mo muna ako, talagang. ano pang paliwanag, malinaw na nakita ko. Walang hiya ka, suot mo pa ang sweater ko. Honey, magsalita ka naman, kami talaga ay. Nagnanakaw ng pera mula sa kaibig-ibig na ito. Ngayon hindi na may tatago. Ay sa magdalawang isip, gawin na natin siya. Ano ang gagawin ninyo? Ate, tulungan mo akong makalkula. Kailan ako magiging best actor? Isipin mo lang, libre lang mag-isip. Ay, ang Coco. Kiki, tulungan mo akong magkalkula, yung matandang lalaki. May koneksyon pa ba sa patay na si Yanzi? Ay, siksya orongrong, ang mga lalaki naman. Tito. Bakit nag-isa ka lang dumating? Mama, hayaan mo akong. Masama, may panganib si Xiao Jinyu. Anak, ayos ka lang ba? Ma, najurog ako. Mang-api sa ate ko. Ayaw na bang mabuhay sa Jiangcheng?
Lumubog ngayon at humingi ng tawad, maaari kong hayaan kayong mabuhay. Tawad, karapat-dapat ba kayo? Ingat. Umalis, huwag makialam. Huwag umiyak, hindi ikaw ang dapat umiyak, siya. Ang ate mo, dapat kaya niya ito. Huwag mag-alala. Nandito naman si nanay at si Zio. Kiki. Salamat sa'yo. Guyanting. Huwag kang tumakbo. Guyanting. Bakit nawala ang Huan Pil? Tanga ka ba? Ikaw na mortal, bakit ka sumalo para sa akin? Ay dahan-dahan, nasasaktan siya. Saich, Miss Ling. Sige na, ako na lang. Ese, alam mo na ang sakit, di ba? Tingnan natin kung susubok ka ulit maging bayani. Anong tinitignan mo? Dahan-dahan ka dyan. Dahil sa akin nasaktan si Guyanting. Dapat lang na magluto ako ng lugaw para sa kanya. Ang lugar na to, mas malamig pa sa impyerno. Hoy! Dito pinakamalala ang galit kay Guyanting. Bakit ka nandito? Huwag kang magtatrabaho, hindi pa gumagaling ang sugat mo. Sige, alam ko na. Heto, lugaw na niluto ko para sa'yo. Ikaw ang una na nagkaroon ng ganitong treatment. Sige, titikman ko ng mabuti. Nag-aalala siya sa akin, hindi ko dapat sasayangin ang kabutihan niya. Ang ganda. Astig talaga ako, first time magluto, successful agad. Huwag kang matouch masyado, Xiaogu. Patikim naman. Para sa akin to, huwag mong agawin. Huwag kang maramot, mag-share ka naman. Ano to? Ang pangit ng lasa. Baka mali ang nakuha ko. Itong bowl na to. Si Prince ang gumawa, wala akong kinalaman. Sino ang nag-isip sa akin? Boss Yung, ito ang collaboration proposal namin sa Bowen Ads. Bukas na ang signing. Paki-check mo po. CJ, Boss Gio, ito ang instant contract para sa project na. Ito. Pakitingnan po. Boss Gio, ito ang financial report ngayong buwan. Pakising po. Boss Yu, ang bagong plano ng departamento ng plano na ito. Pakitingnan po. Ang dami-daming trabaho, mapapagod talaga ako nito. nag-aalala ba siya sa akin? Ingat! Okay ka lang. Okay lang, nahihilo lang ng konti. Sa sabog na tong company na to, ako na. Huwag. Hindi na ako nahihilo. Boss Yu, ito ang invitation para sa Warm Winter Charity Night. Sana po kayo at ang misis nyo ay makadalo. CJ, doble ang bonus ngayong buwan. Salamat, Boss Yu. El Ragyu, maaari ko bang anyayahan na sumama sa Warm Winter Charity Night. Sige, papayag na ako.
Parang diyosa ang tita mo. Diyosa talaga ako, si. Grebe, Kiki, ang ganda-ganda mo. Ang ganda ng ating Kiki. Maganda, kaya kahit anong isuot, bagay. Inga, yung mukha mong ito, ang fresh at glowing, lalong gumanda yung damit. Ay, hindi naman po. Ikaw naman, tao ka rin, di ba? Ako? Pero, yung hikaw na to, medyo simple. Et, dito sa akin. Sakto, may persa kong pearl earrings. Para sa'yo. Ang ganda. Bagay sa'yo yung jed na yan. Salamat, Sia Orongrong. Ito yung card ni Lola, para sa'yo. Dalhin mo to sa charity banquet. Kung sino yung gusto mong tulungan. Huwag na po, Lola. Meron din akong sarili kong savings, si. Ay, mabait na bata. Kahit hindi masyadong matalino ang mga gu. Mabubuti naman silang tao. Sa hinaharap, ako na ang bahala sa pagprotekta sa pamilyang gu. Hiwalayan na tayo. Bakit? Pasensya na, Jiarui. Hindi tayo bagay. Sino si Jiarui? Ako si Wang Hao. Sandali lang, tignan ko yung listahan. Pasensya na, namali ako ng tao. Pareho lang, hiwalayan mo na rin. Sa wakas, nalinis ko na ang mga to, mga basura. Kukunin ko ulit si Ayan. Lingkiki, abangan mo. Ito ba ang unang pagkakataon na lumabas kayong magkasama matapos ay deklara ang engagement? Mukhang sobrang sweet ninyo. Malapit na ba ang kasal? Salamat sa inyong pamamalasakit. Matatag ang relasyon namin ni Kiki. Kapag may magandang balita, Kayo ang unang makakaalam. Ziyu. Fan ako sa'yo bago ka pa sumikat. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Inom ako para sa'yo. Nilagyan niya ng gamot yung alak. Gamot? Nagmaniho ako ngayon, hindi ako pwedeng uminom. Huwag kang alis. Ang ganda ng gown mo. Ito ba ay special na ipinagawa ni Emargo? Para sa'yo, Emaresco. Lasing si Ziyu, pakisuho. Dalhin mo siya sa kwarto para magpahinga. Nasa kinang top star, may exclusive scope ako. At pwede akong makasama ni dumating na ang 3 hari. Kung mahuli ako, wala na akong first-hand news. 3 hari, bilisan nyo. Hala, nawawala si Guziyu. Boss Giyu. Ang tanga-tanga, kaya nga nadali ng honey trap, si. Lingkiki, bilang isang public figure, hindi mo lang inalam ang katotohanan, nanakit ka na agad. Maraming reporter dito. Mag-ingat ka at ipapa-expose kita. Sige, hanapin mo sila. Para makita nila. Kung paano niyo nilason ang tangang ito. Ano ang pinagsasabi mo? Gusto niyo lang siyang patulugin. Tapos kukunan ng hubad na litrato para pagkakitaan, di ba? Kuya, ang sama-sama ng mundo. Huwag kang mag-alala, kapatid. Malinis na ang pangalan mo. Dahil lang sa gwapo ako. At para isangkot siya sa iskandalo, ipakulong. At pahirapan habang buhay, tama ba? 10 taon ko nang minamahal si Ziyu. Paano ko siya gaganyanin? Ayaw mo pang aminin? Mabuti, subukan natin ang bagong kong gamot, kidlat na bola. Mula ngayon, ikaw na lang ang ate ko. Kinabahan talaga ako. Buti na lang nandiyan ang ate ko. At ang kuya kong bayaw. Ete, yung gamot mo ang galing. Bigyan mo naman ako. Tulad ng bola ng yaman. Guyanting, ikaw. Pakisaway naman ang kapatid mo. Nakakainis talaga. Kapatid mo rin siya, ah. May bola ng pagpipigil ka naman, bigyan mo siya. Ayan, Nandiyan ka na naman? Ang kapal ng mukha mo. ayan, nagamit lang ako noon. Dahil sa matagal na tayong magkakilala, patawarin mo na ako. Hindi kita isasakdal. Malaking pabor na yon. Huwag kang magmalabis. May dahilan ako, alam mo yun. Mahal na mahal kita, ayan. Wiki, pakiusap mo naman siya. Nagpapanggap ka na naman. Sa isip mo, sasadyain mong mabagsakan ako ng tsampan para magasgas ako. Tangang lang ang tutulong sa'yo. Sungyanran. Hindi ko na pinapansin ang nangyari noon.
Huwag kang gumawa ng kalokohan. Wala nang pangalawang pagkakataon. Babalaan kita, lumayo ka sa ate ko. Lingpiki, gaganti ako sa'yo. Ate, tikman mo, masarap ang cake. Bakit may dugo? Delikado yon. Kiki, Ano? dito. Malamig, ano? Kanina, ang galing ng kuya kong bayaw. Naku, na-witness mo na naman ang pag-ibig ni na ate Guziyu at kuya. Sila ang pinakabagay na couple sa buong mundo. Handa na ang lahat. Tuloy mo lang ang plano dyan. Sigurado ba tayong walang panganib to, Gu? Malalim na ang ugat nila dito sa Jiangcheng. Huwag kang mag-alala. Nakaplano na lahat. Kapag nakuha na natin ang pera, uwi na tayo agad sa Northern Myanmar. Ate, pakiusap, bigyan mo naman ako ng isa. Hindi pwede. 2 pildoras? Yung panggwapo o pangkapangyarihan? Parang pamilyar yung tao na yun. Eti, sino yan? Hindi ba yan si Matandang Ding? Siya ang nasa likod ng lahat. Kaya lalong hindi natin siya dapat pakawalan. Kaya pala, ang charity night na to ay isang malaking scam pala. Lahat ng pera napunta sa bulsa ni Song Yanran. At yung 2 batang pinagdonatan, anak pala niya. Ano? Anak mismo ni Song Yanran? Scam pala ang donation. Ikaw at si Kiki, dito kayo. Pigilan niyo si Song Yanran. Ako ang hahabol doon. Maraming salamat sa suporta ninyo sa Warm Winter Charity. At ngayon, ating pakisamahan ang ating charity ambassador, si Song Yanran, ang movie queen. Ang mga benepisyaryo ngayong gabi ay sina Duo-Duo at Lel. Naulila na sila sa murang edad. At kamakailan lang ay nadiagnose ng leukemia. Naniniwala akong makakatulong ang pundong ito sa kanilang mahirap na buhay. Sa ngalan ng 2 batang ito, maraming salamat sa inyong lahat. Ang bait talaga ni Movie Queen Song. Walang makakapantay sa kanya sa showbiz. Si Movie Queen Song ang pinakamabait sa buong industriya. Lampas 10 bilyon na ang naidonate niya sa mga nakaraang taon. Scam pala to. Tapos na ang showbiz. Siling Piki na naman. Siya rin yung last time na nag-expose ng private life ni Movie Queen Song. Mukhang sinasadya niyang guluhin si Movie Queen Song. Kiki, may mga hindi pagkakaintindihan tayo noon. Pero huwag nating idamay ang mga inosente dahil sa atin. Kiki, Movie Queen Song, totoong pera ang idinonate. Walang basehan ang akusasyon mo. May ebidensya ka ba? Darating na ang ebidensya. Ako si Song Yanran, malinis ang konsensya ko. Hindi ako takot sa mga mapagkunwari. Song Yanran, tingnan mo kung sino to. Hindi ba yung 2 bata yan? Mukhang hindi naman sila may sakit ay. At yung suot nila, di ba limited edition ng Vita yan? Kailangan ng hindi bababa sa 10,000. Nanay. Nanay, bakit mo kami hinanap? Nag-aral kami ng piano. Bakit bigla na lang tinawag ng tiyuhin na ito? Na ibalik kami? Ano? Anak sila ni Song na Best Actress. Greb, Song Yanran, paano mo ito ipapaliwanag? sila. Ampon ko sila. Nanay, ayaw mo na ba sa amin? Ang bait-bait ko sa inyo. Pero naibenta ninyo ako kay Kiki. Iniwan ninyo ako. Song Yanran, magdadahilan ka pa ba? Malinaw na binayaran mo para sa surrogate. Tingnan ninyo. Malinaw sa ENA test na ito. Song Yanran, talagang best actress ka. Biglang nagdrama sa harap ng lahat. Sabi pa charity gala, pera. Napunta lang sa bulsa mo. Mandurugas, isauli ang pera. Bayaran ninyo kami. Mandurugas, I refund. Ibalik ang pera. Mandurugas. Mga bata, papahatid kayo ni ate pa uwi, okay? Okay. Huwag nang kumuha. Mga kasinungalingan lang yan. Kasinungalingan, hindi mo ba alam ang totoo? Ako si Kiki, matuwid ang aking ginagawa. Nasa puso ng tao ang hustisya.
Mga kaibigan, pakinggan ninyo ako. Tungkol sa perang ito, nahinto na namin. Kung gusto ninyong i-withdraw ang donasyon, pwedeng magparehistro sa labas. Kung ipagpapatuloy ninyo, ang GU Corporation ay magdodonate sa tamang paraan para sa mga nangangailangan. Para sa donasyon to, may garantiya ang GU Corporation. Kampante kami. Salamat sa tulong ninyo. At ilalabas namin kung saan napupunta ang bawat piso. Magdadagdag ang GU Corporation ng 1 bilyon. Lumaki na ang bata, magaling. Magdodonate din ako ng 1 bilyon. Mabuti. Ete, kamusta? Ang galing, di ba? Bakit hindi pa bumabalik ang kuya mo? Hala, nasa panganib si Guyanting. Boss Gu, espesyal kong inihanda ito para sa iyo. Gusto mo? Ikaw, hindi ka nagtagumpay noong huli. Hindi rin kay Song Yanran. Ngayon, ikaw na mismo ang lumapit. Gusto ko sa matalinong tulad mo, Boss Gu, gawin natin itong negosyo. Ito ang kontrata sa paglilipat ng ari-arian ng pamilya ko. Pirmahan mo ito. Kung pipirmahan mo, iwan ko ang buhay mo. Kung hindi, wala kang ibang pupuntahan kundi sa kabilang buhay. Anong pakikitungo ang gagawin ko sa isang basura tulad mo? Matigas ang panga mo ah. Ngayon, titingnan ko kung gaano katigas ang buto mo. Kung ganito nga ba katigas. Huling pagkakataon na to, pirmahan mo o hindi? Mamamatay man ako, hindi ko ibibigay ang pamilya Gu sa'yo. Patay na pa to, matigas pa rin ang tuka. Tay, papunta na sa Yoseling Piki. Mag-ingat, baka ka mahuli. Kung hindi makuha ang pera, ang buhay mo na lang ang kukunin ko. Guyanting, bakit kailangan mong magpakabayani? Kung hindi ako dumating ngayon, hindi ka ba? Ay naku, ang gulo-gulo mong tao. Yung bank card na inilagay ko lang doon. Ninakaw mo na naman. Anak, Ma, okay lang ako. Kiki, salamat sa pag-alaga. Sa dalawa kong anak na di maasahan. Walang anuman. Anong nangyari? Paano nyo inalagaan si Kiki? Lumuhod kayo. Nakaluhod na po ako. Masitay naman, nag-inarte na naman. Huwag mo siyang pansinin. Paano nangyari yung sugat na yan? Ma, posibleng ako yung nagdugo. Mabuti naman. Buti na lang okay si Kiki. Mukhang wala ka namang malaking problema. Siya Orongrong, huwag ka nang magalit. Talagang okay lang ako. Ang lakas talaga ng galit ni Siya Orongrong. Kaya pala nahimatay sa galit at hinala sa krematoryo. Gagawin kita ng anting-anting para sa kalikasan. Para makapagpakita ako anumang oras para protektahan ka. Gusto ko rin. Kiki, ang bait mo talaga. Isang karangalan para sa aming boss na mapangasawa ka. Sayang lang at napasubo ka sa amin. Ma. Kiki, marami akong biniling alahas. Halika, pumili tayo. CJ, Tulungan mo akong maghanap ng isang tao. walang pagluluto ng eliksir, walang pag-aaral ng kultura. Ang saya-saya ng munting diwata. Medyo mainit lang ngayon. Ang sarap. Nauuhaw na naman ako. Ang sarap. Sabi ni Ate Jinyu. Napakaganda ng mga male model club dito. Kailan tayo pupunta para umorder ng isa? Huwag. Anong huwag? Bawal umorder ng male model. Narinig mo? Bawal mong isipin ang ibang lalaki. Pinapakialaman mo pa ako.
Guyanting, nagpapanggap ka na naman? Akala mo mapanlilingan mo pa ako sa pagkakataong ito. Kung magpapanggap ka pa, aalis na ako. Aalis na talaga ako, aalis na. Guyanting, huwag mo akong takutin. Guyanting. Niloloko mo na naman ako. Nag-aalala ka ba sa akin? Sino ang nag-aalala sa'yo? Ako, natatakot lang ako na makaapekto sa sarili ko. Mabuting gawa. Akala mo ba dahil medyo kaakit-akit ka, pwede ka nang gumawa ng gusto mo? Hindi ako madadala ng ganitong maliit na paraan. Ano bang paraan ang dapat kong gamitin para madala ka? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Walang kwenta. Mabilis din ang tibok ng puso ko ngayon. Sino ang nagtanong sa'yo? Paano mo nalaman ang iniisip ko? Dahil naririnig ko ang boses ng puso mo. Ano nang biro yan? Paano mo? Naririnig ang boses ng puso ko. Ako, hindi pa narinig ng ganitong uri ng mahika. Linkiki, ang pamilya Gu ay hindi apoy na hukay. Ang apoy na hukay ng pamilya nyo, ayaw tumalon kahit ng aso. Pwede kang tumalon ng walang alinlangan. At yung unang pagkain mong niluto, masarap naman pala talaga. Talagang ako to, unang pagluto pa lang, ang galing na. Huwag masyadong matouch, told you. Natutouch ako. At gusto ko rin. Yung huling pag-atake sa akin, masakit talaga. Alam mo na ang sakit. Tingnan natin kung magpapakabayani ka pa ulit. Kung mabibigyan ng pagkakataong ulitin, gagawin ko pa rin yon. Linkiki, pinoprotektahan mo ang pamilya Gu. Mula ngayon, sa akin na ang trabahong protektahan ang pamilya ko. Pwede rin kitang protektahan. Munting diwata. Pero, paano nangyari? Paano mo? Alam ko rin ang iniisip mo ngayon. Kiki, gusto ko rin maging kasama ka. Sana talaga may importante kang sasabihin. Boss Jiyu, nahuli na yung tao. Ama ni Song Yanran. Song Yan ba o Myanmar ang tawag yan? Ang pinakamalaking sindikato ng scam. Ngayon nakita ko na yung matandang ding. Bubutasan ko talaga yan. Nakita nyo ba si tatay? Wala eh. Yang matandang yan, nagpalabas-labas. Pagdating niya, tingnan niyo kung paano ko siya papagalitan. Paano naman mangyayari yun, Nay? Buong gabi na siyang wala. Pag namimili, nagpapaalam naman yan sa'yo. Tingnan natin sa study ni tatay. Gusto ko lang sana kayong ilibre bilang pasasalamat sa aking number 1 fan. Pumunta pala yung matanda sa babae. Sabi nila scammer yan. Delikado kung pumunta siya. Wala talagang isip yan. Pamilyar yung mukhang to. Si Song Yan to. Parang hindi pala lahat ng paninda niya ay esmirang ilagay. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Song Yan, ang tinuro ng pinakamalaking sindikato ng scam sa Myanmar. At ama ni Song Yan Ran. Ang yaman lang ng pamilya Gu ang gusto nila. Hindi kailangan natin agad na iligtas si tatay. Lagi na lang nanonood ng kung ano-ano, mga ganyang tao. Mamamatay tao yan. Kapag nahuli siya, paano kung may mangyari kay tatay? Huwag kang mag-alala, Rongrong. Siguradong ibabalik ko sa'yo. Yang matanda. Nakidnap si Prince. Yan, ang ganda-ganda at bait-bait kong yan. Ako ay isang lobong galing sa Hilaga. Number 1 fan, sa wakas nakita na tayo. Sino ka? Ang bilis mong nakalimot. Para mapunta ka rito. Napakahirap ng pinagdaanan ko. Ang ganda-ganda at bait-bait kong yan, hindi naman siguro. Isang matandang kalbo? Hindi ako naniniwala. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Boss Gu, saan mo ba gusto? Sa kaliwa o sa kanan ang bato? Huwag kang lalapit. Magaling ang asawa ko. Mahal. Tito, Yanran, tulungan mo ako. tatay, buti na lang may reserba ka pang baraha. Wala silang laban sa akin. Ang pera ng pamilya Gu, lahat sa akin. Kumusta na yung pinapagawa ko? Pinakidnap na ni Chowie si Prince. Maayos ang lahat. Guyanting. Hindi ka makakatakas sa akin.
Wang Ming, ang cute-cute mo. Kinidnap mo pa ang sarili mong anak. Sa lahat ng taon. Saan kami nagkulang? 10 bilyon pa ang hihingin niya. Ang cute, papatayin ko siya. Jinyo, huwag kang mag-alala. Sinong mga has gumalaw sa kapatid ko, gigisain ko. Ate, kuya, kayo ang sumaklolo kay Papa. Nasa panganib ang buhay niya. Si Wangzi, pera lang ang gusto. Kami ni ate ang pupunta. Anak niya naman si Wang Zi. Si Wang Ming, hindi naman niya sasaktan ng todo. Sige, magkahiwalay tayong kumilos. Ma, dito ka na lang sa bahay. Sige, mag-ingat kayo. Mahal, kasalanan ko. Dahil sa akin, tinarget tayo ng Gu. Ganito na ang kalagayan natin. Pagkatapos ng gabi na to, mayaman na tayo. Sabi ng amo, kapag dumating na ang pera. Hati tayo, pero ang buhay ng bata. Ukunin din ng amo. Ikaw, matagal ko nang ayaw sa'yo. Wang Zi. 10 bilyon ang laman ng card na to. Pakawalan mo siya. Mukha ka pang pumunta dito. Nasaan ang asawa ko? Ayaw mo naman sa kanya, di ba? Tinanggal ko ang basurang yon para sa'yo. Ayos lang yon, di ba? Usapang pamilya ng guto. Walang pakialam ang isang dayo. Dayo? Nakalimutan mo na ba? Dati, ako lang ang gusto mong manugang. Sa akin dapat ang heirloom jade. Bakit ngayon? Kayong lahat. Kay Linkiki na ang tingin. Mahal ko rin naman si Ayan. Huwag mong sasabihang masama si Kiki. Mapanlin lang ka, mapagpanggap, walang puso. Hindi ka man lang katumbas ng kuko niya. Ngayon, ipinagtatanggol mo pa ang cute na yon. Nung pinagbintangan ko siya, wala sa inyo ang naniniwala sa kanya. Ikaw, ngayon mo lang nalaman? Medyo huli na. Nagpakaawa-awa lang ako ng konti. Naniniwala na kayong lahat. Song Yanran, papatayin kita. Dalhin sa krematoryo. Opo. Ayan, miss na miss kita. Alam mo ba? Gaano ako katagal naghintay sa sandaling to? Umalis ka. Gusto ko talaga ang pagiging cold mo. Kung magmamakaawa ka lang sa akin, sabihing mahal mo ako. Papatawarin kita. Guni-guni lang. Si Kiki lang ang mahal ko. Alam mo, hindi ito ang sagot na gusto kong marinig. Yan, sabihin mong mahal mo ako. Panaginip lang yan. Sabihin mong mahal mo ako. Tito, Anak, huwag kang magpakitang gilas. Ang buhay mo ang mahalaga ngayon. Yanting, Anong balak mo? Kung may lakas ka, sa akin ka lumaban. Kahit mamatay man ako, Sungyanran. Si Kiki pa rin ang mamahalin ko. kung ganoon na lang pala ang pagmamahal mo sa babaeng yun. Lalo kung hindi kayo papayagang magkatuluyan. Sa akin ka lang dapat. Kahit hindi ka nabuo. Songyanran, anong gagawin mo? Kung bulag ka sa katotohanan, magsisimula tayo. Sa mga matang yan. Huwag. Anong nangyari? May nangyari kay Xiao Rongrong. Yung sinasabi mong krematoryo kaya? Kainis na Song Yanran yan. Hala, darating na sila sa loob ng 10 minuto. Yanting, unahin kong sakit si Xiao Rongrong. Ikaw na muna sa matanda. Mag-inat ka. Huwag kang magkakaproblema. Nay, takot ako. Anak, umalis ka na. Boss Gu, kita-kits ulit. Ang pamilya mo, hindi kasing tibay ng buto mo. Sandali lang. Sumuko na. Pakawalan mo sila. Hindi pwede. Ang tagal kong nagplano para rito. Paalang sa sandaling ito. Papayag ako sa kondisyon mo. Ibibigay ko sa iyo ang Gu family. Nagbago na ang rules ng laro. Parehong tao at kayamanan, akin. Kuya, suntukin mo siya. Anak, kung makakalabas ako, susunod na ako sa lahat ng sasabihin mo. Kuya Yanting. Anak, Tito, anak, kuya, kumpleto na tayo.
Tay, ang lakas naman ng suntok mo. Masisira ako niyan. Huwag. Huwag mong galawin ang lalaki ko. Gusto mong mamatay? It. Kiki, Tita, alam kong sasagipin mo kami. Nen, alam kong may kaya ka. Pero sa mga taong ito, isa lang ang maari mong iligtas o kaya magpakamatay ka. Paano kung palayain ko sila? Kiki, Kung sa susunod, sinaktan mo ulit ang sarili mo ng ganito. Magagalit ako sa'yo. Kiki, Doon sa kaliwa. Sa kanan ng kaunti. Ang tanga-tanga mo naman. Gago ka. Hinahamon mo ako? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko kay Tita na pakainin ka ng multiple? Hindi susunod si Tita sa'yo. Ako ang flower girl nila ni Tito. Ano naman? Ako ang bridesmaid nila. Wala akong pakialam. Ako ang pinakatapat na alipin niya. Kadiri ka, ako yun. mamaya, tikman mo ang stinky noodle. Mas mabaho pa sa durian. ma. Pwede bang huwag mo nang dalhin si Kiki sa mga junk food na yan? Gago ka, alin ang mata mo ang nakakita sa amin na kumain? Kami ay tinikman lang para sa'yo. Ano ba ang problema kung kumain kami ng kaunti? Ma. Nagpaplano kami ni Kiki na magbuntis ngayon. Hinaan mo ang boses mo. Gago ka. Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi ka na cute. Noong bata ka pa, sinabi mo pa na. Ikaw ang sweetheart ni mama. Ma. Ano, Sweetheart. Kiki? Bigyan kita ng gintong bahay, huwag mo nang ulitin yan. Alam mo naman, ako ang pinakamapagkakatiwalaan. Di ba, sweetheart? Kiki, ikaw. Ano, sweetheart? Maligayang bagong taon. May lahat ng red envelope, lahat. Heto na, ang huling putahe, beef pea. Kunin mo. At ang sayo. Hindi mawawala ang sayo. Ngayong taon, espesyal na taon ito. Marami ang naranasan ng pamilya nating Gu, at sa parehong panahon, nadagdagan tayo ng isang mahalagang tao, si Kiki. Sana, sa mga susunod na taon, ganito pa rin ang ating pagsasama. Lola, siguradong dalawa ang apo mo sa susunod na taon. Kiki, kumain ka pa ng beef pea. Ito ang specialty ko noon pa. Paborito ito ni Rongrong noong bata pa. Tara, umupo na tayong lahat. Sige, kain na tayo. Tayo, tagay tayong lahat. Maligayang bagong taon. Maligaya. Maligayang bagong taon. Guyanting. Mahal kita. Naiintindihan mo na ba ngayon kung ano ang ibig sabihin nito? Alaynan. Mahal kita. Kiki, Esan, salamat sa pagdating mo sa buhay ko.